abangan ninyo sa September 1. Anya. Abangan natin, kaabang-abang ito sa September 1. Pangalawang hearing ng Blue Ribbon. Hello, kumusta? Good morning, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kumusta po ang lahat? Kumusta? Maraming salamat sa mga kababayan nating nanonood sa mga ibang bansa, mga OFW dito sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Kumusta na po kayo lahat? Mag-uusap-usap na naman tayo. Ito na naman. Kasi sa September 1, mayroong muling gagawin ang Blue Ribbon Committee sa September 1. At nagbabala na sila. Gumawa na sila ng subpoena. Pinirmahan na ni Senador, Senate President Chis Escudero. Yung subpoena na kung hindi dadalo yung mga kontraktor, ipapa-aresto. Pinirmahan na ipapa-aresto sila. Isinulong yan ni Senador Jinggoy Estrada. Ang daming gusto ng mga senador na gustong ipatawag lahat ng mga kontraktor, yung 15 na binanggit ng Presidente Bongbong Marcos na nakakontrata sa mga maanumalyang flood control project sa buong Pilipinas. Patutunayan namin yan. Mayroon kami ipapanood sa inyo. Panoorin po ninyo ito. Ito na. Banda kayo. Hindi ito bali-balita lamang. Hindi ito balitang kalye lamang. Kaya totohanan na talaga ito. Ang daming yung mga dating mga senador na nananahimik lang. Noong inumpisa na ni Senador Rodante Marcoleta, naramdaman nila na gusto niya talagang halukayin kung sino ang may kasalanan. Sumausaw na rin sila. Dati tahimik lang naman sila . Pero itong balitang ito po, panoorin ninyo. Pwersa namang paharapin sa Senado na pagdinig dito ang mga contractor ng mga maanumalyang flood control project. At nagbabala naman ang isang senador na ipa-aaresto nila mga kontratistang muling mangiisnab sa pagdinig. Mayan Corvera sa balitang yan. Nilagdaan na ni Senate President Francis Escudero ang subpoena para persahin ang mga contractors na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang infrastructure projects. Kasama sa pinaharap sa investigasyon, sina Luisito Tiki, ang presidente ng LR Tiki Builders Inc., si Zara Discaya, ang pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Sa balitang iyan ay binanggit lahat ng mga pangalan ng mga kontraktor. Binanggit lahat ng mga pangalan. Kaya walang ligtas, hindi sila makakapagdahilan. Ano ang dahilan? Bakit? Ano bang dahilan yan? Wala na. Malayo pa, September 1. Malayo pa. Ipinagpapauna na, ibinabalita na lahat kayo pupunta. Nandyan yung mga pangalan ninyo. Panoorin ninyo itong balitang ito. Alam ko, napanood na ninyo sa ibang mga video. Pero ito, baka sakaling makatulong pa rin sa mga hindi pa nakakapanood. Tuloy natin yung video. Corporation, Lawrence Lubiano, ang pangulo ng Centerways Construction and Development Inc., Edgar Acosta, presidente ng Hightone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan, authorized managing officer ng Samidan Construction. Kasama rin sa pinaharap sa investigasyon, sina Romeo Miranda, presidente ng Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation, si Maria Roma Angeline Rimando, ang pangulo ng St. Timothy Construction Corporation, at Derma Angeli Alcazar, ang presidente ng Sunwest Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, at Mark Alan Arevalo, ang General Manager ng Wawa Builders. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, itutuloy ang pagdinig sa maanumalyang kontrata sa Lunes, September 1. Kabilang sa mga isnabpina ng komite ang may-ari ng Wawa Builders. May mga senador na nagsalita. Halimbawa si Senador Lacson, marami siyang in-expose. Pero maraming nag-aalinlangan, maraming nagdududa
na hanggang expose lang sila. Na yung mga hindi magtatagal di umano, mawawala din daw. Pakitang gilas lang, parang ningas pugon sa una lang maalab. Pagkatapos ng ilang araw, ilang saglit, ilang minuto, wala na. Makakalimutan na. Mayroon na ng mga nanuhol. May mga nanuhol. Yung mga district engineer nanunuhol na kasi alam nila sa kanilang mga sarili. At dyan sa balitang yan, dapat malaman din kung sino yung malaking tao na nasa likod ng district engineer na magbibigay ng suhol sa mga congressman. Ibinalitan din dyan sa balita na yan. Alam po ninyo, si may congressman Leandro Lebiste, anak ng senador yan. Babae, matagal ng senadora. Active siya hanggang ngayon. Yan si Leandro Lebiste, congressman. Pero ipinaaresto niya yung district engineer. Ito, panoorin po ninyo. Ituloy natin yung video. Na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Bulacan pero walang nagawang proyekto. Isinulong ni Senador Jinggoy Estrada ang pagpapaaresto sa mga kontraktor sakaling muling isnabin ang pagdinig ng Senado. Nais naman ni Senator Ping Lacson na paimbestigahan na rin kung sino ang makapangyarihang nasa likod ng tangkang panunuhol ng isang district engineer kay Batangas Congressman Leandro Lebiste para harangin ang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Ayon sa senador, tila nagsisilbi ng bagman ng malalaking contractors ang mga district engineers ng DPWH. Naniniwala si Lacson na may malaki pang tao na nasa likod ng naarestong si Engineer Abelardo Calalo, ang district engineer sa Batangas. Si Calalo ay naresto matapos umanong mag-alok ng 3 milyong suhol kay Lebiste. More or less may idea naman tayo eh. At saka kung talaga mag-iimbestiga, lalabas yan eh. Kung sino yung malalaking personalities. Kasi ang logical conclusion nito, dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan. Kasi otherwise, parang rigudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Na pagkatapos ng ingay, tahimik na naman, andyan na naman ulit. Kaya kailangan, ang ano kasi coming from law enforcement. Pinuri naman ni Lacson si Lebiste dahil sa kanyang integridad at idealismo matapos ipaaresto ang engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Pinayuhan niya rin ang nanay nito na si Senator Loren Legarda na tiyakin ang seguridad ng Marami kanyang nang anak. kinakabahan dyan. Sigurado yan, marami nang kinakabahan. Kunya-kanya nang mapalusot yan. Malayo pa, September 1. Sigurado yan. Alam po ninyo, si Senador Rodante Marcoleta, sinabi niya, mayroon akong gagawin na hindi ko pa sasabihin sa inyo. Anya, doon sa Net 25, yung sa ganang mamamayan kahapon. Mayroon akong style na hindi ko malalaman ninyo sa September 1. Anya. Abangan natin, kaabang-abang ito sa September 1. Pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa issue na flood control. Sabi nga niya magdadalawang buwan pa lamang ako. Hindi ko kayang mapagsabay-sabay lahat yan. Kasi maraming nagtatanong bakit yung DPWH lang daw ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ang sabi niya, hindi ko kayang mapagsabay-sabay. Totoo naman. Bakit yung babaeng reporter, journal, si Karen Davila at si Boy DVD daw, sinasabi nila bakit yung mga DPWH lang ang pinag-iinitan? Hindi niya mapagsabay-sabay, hindi yan Superman. Akala ninyo, malaking multo yung pinakaharap niya na dapat niyang paalisin. Tapos tumutulong na rin yung ibang mga senador, ibang mga congressman. Mayroon pang gobernador daw na nasa likod ng isang kontraktor. Hindi ko alam kung sino yung gobernador na yun. Kaya may mga politiko na involved. Kaya nga sabi ni Senador Rodante Marcoleta ay malaking multo ito na dapat paalisin sa ating bayan. Kaabang-abang
Marami siyang sinabi doon sa Net 25 sa ganang mamamayan. Ay nako po, napakalaking issue nito. Mabubulgar lahat ng mga bako ng mga taong yan na sabi nga niya kaya nga yung honorable, sabi ni Senador Rodarte Marcolita, naaangkop lamang sa mga politiko, congressman, presidente, vice president, senador, honorable. Kung tawagin mo, contractor ka, tapos magpapatawag ka, honorable contractor, binanggit niyo yun. Kasi ibig sabihin nun, may pwesto na siya sa politiko, contractor pa. Paano yun? Hindi naman pwedeng honorable contractor congressman, honorable contractor gobernador. Mayroon siyang binanggit. Panoorin ninyo. Nandun sa Net 25. Yan lamang po. At maraming salamat.